At dahil doon, nung ako'y nasa Singapore, talagang pinagtatawanan ng Pilipinas na bakit napakasarado natin. So yun po yung naging buzz dun sa Singapore na parang kaya umiiwas ang maraming mga kumpanya sa Pilipinas dahil takot sila na kahit siguro ngayon ay pinahihintulutan silang pumasok, baka bukas ay questionin ang kanilang legalidad at sasabihin unconstitutional daw sila dahil pala sila ay tinatawag na public utility daw. Ganon din po ang nangyari sa angkas. Angkas na hindi naman pala sila public utility, pero may nagsabi na public utility daw sila dahil transport operator daw sila. Hindi po sila transport operator. IT company po sila na gumagawa ng mobile app. This to Attorney Neri Colmenares kasi ganun palang nangyayari sa mga industrialized na bansa. Hindi pala sila mismo yung nasa forefront ng mga globalization policies sa ngayon. In fact, ang pinapatupad pala ay more of towards protectionist policies. Tapos sa Senate din, Mr. Chair, nag-testify ang Joint Foreign Chambers of the Philippines, kasama po dito Chambers of Commerce ng US, Australia, New Zealand, Canada, EU, Japan, and South Korea. And they are for economic charter change. So ano po yung effect nun? Kasi pala sila, mas makapangyarihang mga bansa, nagpo-protect ng sariling economy. Pero they want us, a developing country, na magbukas sa kanila. So ano po ang long-term implications nun? Attorney Neri. Yes. Well, klaro naman yan para sa, at least sa aking pagtingin, na they're saying openness, but actually very restrictive din sila. So, kanina na may mention ang mga ilang corporations, ilang bansa, at marami doon na actually hindi walang entry ng foreign transnational sa mga bansang to. Like for example, ang aside nga kanina, yung sa energy, sa land, sa natural resources, etc. So yeah, I guess ang problema ko lagi lang dyan, Mr. Chair, is at least personally on my part, hindi ko nakita ang causality. Kasi marami naman nagsabi na ang underdevelopment natin o kahirapan natin, bunga yan ng maraming factors. Ang ibang factors dyan ay, halimbawa, sa kahirapan, edi may nagsasabi it's the lack of infrastructure. Ang isang dahilan dyan ay sinasabi restrictive economic provisions. Ang isa naman daw ay yung corruption. Yung isa naman daw ay ease of doing business. Di ba? So maraming factors. So ngayon, bakit napipinpoint si konstitusyon sa mga to? Bakit hindi corruption? Bakit hindi corruption? Is there any scientific study that foreigners say, okay lang ako pag-corrupt kayo, basta i-lessen nyo lang yung restriction sa konstitusyon, papasok kami dyan. Is there any, yun ang gusto kong hingiin ng mga studies yung causality nito, kaya tayo mahirap dahil restrictive ang konstitusyon. Hindi dahil may corruption, hindi dahil mahal ang energy, hindi dahil kulang na infrastructure. Kaya sa marami na naming debate sa Chacha noon, at hanggang ngayon, doon palagi nagkakaproblema sa debate sa House. We couldn't see the nexus between the problem and the proposal. So maybe this time, medyo mahaba-haba ang hearing ng House, maybe we will be able to gather more data on this, but the question for me remains, bakit sa lahat ng mga rason, bakit mahirap ang Pilipinas sa kadami-daming rason nakafocus sa restrictiveness? When in fact, ang sinasabi nila is maraming investors ang papasok pag open ka, but marami namang bansa na sinasabi ng China, open ako. Sinong makapasok talaga sa China to invest in its energy? Sino talaga makapasok sa Vietnam to invest in its energy? Bihirang foreigner na makapasok sa mga lugar na yan para kunin ang public utilities nila. Hawak ng mga yan. So for example, na pag-usapan kanina, ang generation pala bukas. So ang gusto kong tanungin, how many big investors ang pumasok sa atin? Bukas na pala Di ba? So, kung I'm thinking may mga, kasi kilala natin na mga firms dito, Meralco, Aboitiz, SMC, sino dyan yung malaki? So, yun ang hinahanap ko rin, Mr. Chair, na mga bukas na pala ang generation for some time, saan na yung investors na malalaki na pumasok? So, in the end, tingin ko may konting bias din siyempre, itong mga Foreign Chamber of Commerce, in their opinion, nabuksan nyo. Pero actually, pag pumasok tayo sa Telstra, I doubt very much kung very receptive sila na lampasan nila sa 35% ang foreign limits, ang foreign restriction nila.
So, yun lang, Mr. Chair, ang aking opinion doon sa bakit pinipuwersa tayong magbukas ng iba, pero itong mga bansang to, hindi rin sila actually bukas, Mr. Chair. Thank you. Mr. Okay. Chair, I believe Majority Leader. another resource person would also like to respond to the question of our distinguished colleague. May I move that we recognize Mr. Dumdum? Mr. Dumdum, you're recognized. Thank you very much, Mr. Chairman. To Your Honor, so there was the mention about countries like China, yung tipo bang hindi raw sila bukas sa mga utilities, pero meron pong ebidensya na ang China po ay bukas doon sa pagkakaroon ng foreign participation doon sa kanilang public utilities. So ito po yung Comfort Delgro, isa po itong Singaporean company. Ako kasi dati ako nasa Singapore nagtatrabaho. Yun po, yung Tianhe Bus Station sa Guangzhou, sila pong may-ari niyan. At ganun din po sa ilang taxi services ng mga sa Beijing, Shanghai, Shenyang, Chengdu, Hengyang, Suzhou, Nanning, Nanjing, Jilin. Yung mga lugar na yan sa China ay may mga taxi services na ang pagmamayari ay galing sa isang Singaporean company, Comfort Delgro. Ngayon, gusto ko po sanang linawin din na ang issue kasi po talaga dito, itong mga bansa, flexible po sila. Yung iba sa kanila, kunyari ang mga Vietnam, Indonesia, sa kasagsagan noong COVID pandemic 2020, sila mismo ay nag-decide na maging mas bukas sa pagpasok ng foreign direct investors. Nung panahon na yun, nagbubukas po talaga sila dahil gusto nilang sulutin ang mga investors na nanggagaling sa China. No? Gusto nilang sulutin ang mga American at ibang mga kumpanya galing sa ibang bansa na nasa China na nagdadalawang isip dahil dun sa trade wars at saka dahil sa COVID. Gusto nilang kunin ang mga kumpanyang yan pumunta sa kanilang lugar, sa Indonesia, sa Vietnam at sa ibang mga lugar. Kaya sila nagbukas. Pero ang ibang mga bansa rin, siyempre, siguro, feeling nila, nag-overheat ang kanilang economy or whatever, for whatever reason, sila ay nagiging so-called more protectionist. Ang punto naman po dito ay ang kanilang ginagawa ay nasa legislation po lamang. Wala po kasi silang mga sagabal dun sa loob ng kanilang saligang batas na pumipigil sa kanilang pagbubukas o pagsasara. Yun po ang pinagkaiba. Dito sa Pilipinas, naka-hardcode na po sa ating saligang batas ang pagiging sarado natin sa pagpasok ng foreign direct investors. So kung tayo mismo gusto nating maging mas bukas, wala tayong magagawa masyado. Magagawa siguro tayo ng konting circumventing legislation, pero itong circumventing legislation ito ay always subject to the possibility of question by the Supreme Court. Ang kanyang constitutionality pwedeng questionin, pwedeng mawalang bisa, di ba? Paminsan may nangyayari po na may mga kumpanya tulad ng FedEx na hindi naman talagang sakop sa pagiging public utilities. Supposedly, sila ay ordinaryong courier company, pero nagkaroon ng kumpanya na nagreklamo tungkol sa FedEx. Bakit yung kumpanya na yan ay pinahihintulutan na mag-operate sa Pilipinas bilang public utility, American-owned yung company na yan, majority-owned by Americans, ang FedEx. So nagkaroon po ng kaso ang FedEx, at dahil doon napasok ngayon sa sa Court of Appeals. At dahil doon, nung ako'y nasa Singapore, talagang pinagtatawanan ng Pilipinas na bakit napakasarado natin. So yun po yung naging buzz dun sa Singapore na parang kaya umiiwas ang maraming mga kumpanya sa Pilipinas dahil takot sila na kahit siguro ngayon ay pinahihintulutan silang pumasok, baka bukas ay questionin ang kanilang legalidad at sasabihin unconstitutional daw sila dahil pala sila ay tinatawag na public utility daw. Ganon din po ang nangyari sa angkas na hindi naman pala sila public utility, pero may nagsabi na public utility daw sila dahil transport operator daw sila. Hindi po sila transport operator. IT company po sila na gumagawa ng mobile app. Diba? Pero ang nangyari doon kasi ang angkas ay founded by and majority owned dati ng isang Singaporean na babae, si Angeline Tam. Buti na lang, ang asawa ni Angeline Tam ay Pilipino, si George Royeca. Yeah, Mr. At Chair, nung na-question I'll sila, interject, Mr. Chair. ay naayos ito dahil Mr. Chair, point of order. nabaliktad ang... Mr. Chair. Move to Wait, allow suspend, me to Mr. finish. Chair. Your Move to Honor. suspend, Mr. Chair. Order. Yes, Majority Leader. Mr. Chair, may we remind our resource person to display mutual respect among our colleagues. Because if this is the way things are going, the majority leader might be forced to remove the resource person present Okay. in the plenary. Let that serve as a gentle reminder to our resource persons to please observe proper decorum as we are invited here in Congress
to provide information and insight. And let's try not to incite any unnecessary emotions in the deliberations for the House resolution. Majority Leader. Ito din, among the resource persons kasi nung Monday, Ibon Foundation lang yung nagsabi na yung foreign direct investments natin in the past, increasing daw siya, pero hindi ito nag-translate sa long-term na job creation, pag-facilitate ng transfer ng technology and skills. Mr. Chair, if we relax our economy, tapos what if mas bigyan pa natin ng more freedom yung mga kumpanya na to, hindi ba lalo lamang na mabibigyan natin ng chance itong mga foreign companies na lubos-lubusin yung pwedeng tulong na may ibigay nila sa ekonomiya? So, anong pagtingin doon ng Ibon Foundation? Since sila lang yung may kakaibang viewpoint nung Monday. Sa amin po kasi ang pinakamahalaga, ano yung panukat natin ng tagumpay sa pagpasok ng foreign investment. Yung main issue namin, masyado tayo na-fixate dun sa quantity of investment as if tagumpay yon. At its worst, andun pa yung absurd na paramihan pa compared sa mga regions at feeling natin kulila tayo kung konting foreign investment. Ang suggestion lang namin, sana mas malayo ang tanaw natin sa pakinabang from foreign investment. Sana hindi natin ikatuwa porque gawin tayong address sa mga kumpanya dito kasi aalis din naman sila kung wala silang pagkakitaan sa atin. So para sa amin, ang suggestion namin, specifically sa utilities, but also in other industrial sectors, kung papasok yung foreign investment, huwag tayong magkasya dun sa panandalian na iulat na nag-invest sila dito. Huwag tayong magkasya sa ilang libong trabaho ang lilikha nila. Sana yung panukat natin, anong naitulong ng foreign investment na yan in terms of totoong technology transfer, hindi lang lip service, para meron tayong sariling industriya. Kasi yung bottom line, halimbawa doon sa usapin ng renewable energy, kung nakatali tayo sa foreign investor to provide a renewable energy na 100%, walang interest yung foreign investor na yan na ever tayo iwanan. Habang may araw sa Pilipinas, habang may hangin sa Pilipinas, habang may pagkakitaan sila dito, pagkakitaan tayo. And we argue, over the long term, di ba mas maganda kung Filipino renewable energy provider yon? Kasi ibig sabihin, yung araw sa Pilipinas, yung hangin sa Pilipinas, yung wave motion sa Pilipinas, Pilipino may kakayanan doon. Unang-una, mawawala yung profit premium sa dayuhan. Ikalawa, yung galaw niyan ay pwedeng to help local manufacturers. A foreign investor, in all likelihood, will prefer importing all its equipment. A Filipino, we hope, renewable energy producer will have a bit more bias towards encouraging the production, the use of local equipment, local machinery. At yun ang makikreate ng jobs, yung kaalaman, yun ang makikreate ng productivity, yung pagpapatibay ng industrial foundations natin, ang magpapalakas sa ekonomiya. At babalik kami sa simpleng usapin, huwag natin ipagmalaki ang foreigner na may address sa Pilipinas. All the other countries, whether we're talking about Thailand, Vietnam, Indonesia, the US, Japan, even yung Singapore, ang pinagmamalaki nila national brands. Because ultimately, doon ang source ng economic strength nila. Hindi dahil naging address sila ng dayuhan, kundi may binild silang local, domestic, indigenous industrial capacity. So para sa amin po, yun ang suggestion. Huwag magkasya dun sa short-term indicators ng benefits from foreign investment. Singilin natin yung long-term gain. At yun nga, sa amin, kung babalikan yung ilang examples ni raise namin of Intel, of Hanjin, even of sa Chevron Index ako sa Malampaya, nakapagtaka, ilang dekada sila dito, nung mas may kita sa ibang bansa, umalis sila. Because they don't care about their development, they care about their profits. But the Filipinos, we have to presume, do care about our country, do care about yung domestic economic foundations natin. Okay. Mr. Chair, follow-up lang kasi nga dahil nga may restrictions, there's this viewpoint na dahil nga may restrictions pa rin sa kanila, kaya hindi nila nabigay yung full potential nila to contribute to the Philippine economy. Kaya all the more na buksan pa natin lalo yung ating ekonomiya. Hindi ba yun posible? Yes. Well, hindi yung totoo eh. Kasi yung manufacturer natin is open to 100% foreign ownership. Intel was a foreign manufacturer in an industry that apart from some firecrackers, ammunition, mga marginal segments, open to 100% foreign ownership. The main reason yung Intel ay hindi nagbigay ng technology transfer sa atin, anong interest ng Intel? May kakompetensya to provide chips.
Kasi kung may local chip manufacturer, may kakompetensya Intel sa market, may kakompetensya siya for the raw materials, may kakompetensya for the cheap labor. So para sa amin, wala sa interest ng foreign investors to develop the Philippine economy. They will give the impression that their economic activity helps us. Pero sana yung gobyerno, mas matalas tayo, ano bang pakinabang dyan? Tulad na nabanggit ni former Rep. Nery kanina, yung dayuhan naman, kikita yan. Hindi pag-unlad natin ang hinahanap ang pakay nila dito. So sa amin, dun maging mahalaga yung attitude, orientation, industrial policy ng gobyerno. Kung magbubukas tayo na wala industrial policy niyan, guaranteed, gagamitin lang tayo, dehado tayo. Kung magbubukas tayo, tulad ng ginawa, yung nga example kanina, in the power sector, Vietnam technically, 100% ownership pwede dun sa generation. Pero sole buyer ng kuryente yung Vietnam. So may influence yung galaw ng private foreign producer doon. Yung Indonesia, technically, 95% open to foreign investment in generation, transmission, distribution. Pero state monopoly ang generation, ang distribution at transmission. Majority ng generation ay still state monopoly. So para sa amin, nandun kasing attitude na wag magpatangay sa kagustuhan ng foreign companies. At sa amin yung nakakalungkot, I don't think the Philippines is institutionally prepared for that. Captive pa rin tayo sa makalumang pag-isip ng globalisasyon, free market. Medyo panista kasi yun eh. So kung may magtataka ngayon, ba't umuunlad yung mga bansa, karating na bansa natin? Kasi nananaig pa rin doon yung kanilang diwa ng nasyonalismo sa pagpapatabo ng kanilang ekonomiya. Not completely, nagbubukas din sila, pero mas madali magbukas kung malakas ka na eh. Medyo you can influence sa terms ng pagpasok ng foreigners. Sa Pilipinas, hindi ganoon. Tayo, we give everything for the headline figures of investment, jobs, exports, without actually building in domestic economic foundations. Mr. Chair, thank you. Okay. Thank you very much. Mr. Congressman Manuel, I think Mr. Dumdum would like to also give his insights. Yeah, okay, Mr. Chair, as long as he will abide by the rules of decorum of this committee. Okay, just reminder. Thank you very much, Mr. Chair. So, Your Honor, I just wanted to address the issue of yung sanay magkakaroon ng dinedevelop na bagong businesses dito sa Pilipinas pag dumating yung mga foreign direct investors. So, meron pong nangyari doon sa Germany, long ago, sa Alemanya. Meron pong isang office ng IBM na ito'y American company, ang IBM. At meron silang headquarters na nandun sa Germany. At itong may mga ilang empleyado doon sa IBM sa Germany na meron silang natutunang bagong teknolohiya, bagong pamaraan ng paggagawa ng software, at doon sila sa loob ng IBM. At later on, naisip nilang gumawa ng sarili nilang kumpanya dahil doon sa mga natutunan nila sa loob ng IBM. Ang kumpanyang ito ay yung SAP. At ngayon po, itong SAP ay isa sa pinakamalaking software companies in the entire world. German company po siya, pero ang mga founders niya ay mga dating empleyado ng isang American company. So isa po itong ehemplo o halimbawa ng paano nagkataon na nakatulong ang isang foreign company, itong IBM, doon sa pagpapalaganap ng industriya doon or itong IT sector doon sa Germany, sa Alemanya. Pwede po yung mangyari dito sa atin at nangyayari po yan sa maraming ibang bansa katulad ng China. Ang China, yung mga Huawei, for example, yung mismo pinaka-chairman and CEO ng Huawei, sinabi niya na na-inspire siya dahil sa Apple na pumasok sa China. Ganun po ang pangyayari. Sana, ang unahin muna natin, ito ako para sa akin from a long-time OFW's point of view, unahin muna natin na dumami ang mga trabaho para sa mga ordinaryong manggagawa at ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga taong namamasukan para kami po ay magkaroon ng trabaho at may matututunan kami. At hindi na namin kinakailangan maging OFW. Yun po sana. Tapos kung nagkaroon tayo ng magandang ecosystem, economic ecosystem, na maraming trabaho dito sa Pilipinas, both because of local companies and foreign companies, and usually kapag may foreign companies, may mga local companies na nagsusupply ng services or other items sa kanila. So, symbiotic relationship po yan. Sana po, mas gaganda yung overall economic system ng Pilipinas na hindi na tayo masyadong nagre-rely sa pagpapadala ng mga OFW. Yun sana ang mangyari. And then byproduct na lang actually, byproduct after a few years or after 10 or 20 years siguro with so many companies, may mag-e-emerge na mga bagong kumpanya. Ganon din sa iba't ibang mga parte like sa Vietnam.
marami silang pinapasok na mga foreign car companies, and then eventually, dahil sa dami ng mga foreign car companies na nandun, na may maraming natutunan ang mga Vietnamese na mga engineers doon, nakapagbukas ang Vietnam ng kumpanyang tulad ng VinFast, their own local national car maker, which was a result of, yun nga, yung mga innovations or yung mga natutunan ng mga Vietnamese engineers sa pagtatrabaho nila doon sa mga foreign automakers na pumasok sa Vietnam. So, meron po talagang ganitong pangyayari kung pinapasok natin ang maraming foreign investors. Unang-una, yung pinaka-importante para sa akin bilang long-time OFW, yung job creation. Sana po yun ang unahin muna natin bago yung so-called national industrialization. Darating din tayo dyan. Ngayon, last but not the least, para dun po sa yung sinasabi ko kanina, gusto ko sana tapusin yun, yung importante po tanggalin po natin sa saligang batas itong mga sagabal o itong mga pumipigil sa pagbabago. Sa saligang batas kasi pag naandun nakasulat, wala tayong fleksibilidad. Hindi po tayo pwedeng maging more protectionist or more open. Ang nangyayari sa atin, nakapako tayo sa kung ano ang nakasulat sa loob ng saligang batas. Kung 60-40, 60-40 lang talaga yan. At hindi natin siya mababago na maging 50-50, o maging 70-30, or 30-70, or whatever. Hindi natin mababago yan dahil naka-encode na siya. Nakasulat na siya sa bato sa loob ng saligang batas. Thank So, yun lang po. Maging flexible po tayo by putting all regulations and restrictions sa legislation na lang po, like what everyone else around the world does. Thank Yun lang you. po. Thank you very much, Your Honor. Thank you, Mr. Dumdum. Yeah. I think that has Mr. been Chair. Elaborated on earlier already. Yes, Yeah. Congressman Manuel, you may continue Yeah, with Mr. your Chair, ayun, pwede naman palang interpellation. maging mahinahon, no? So, ngayon, at this point, kino-comment natin yung... Nakakain na eh. Yeah. Gutom ako kanina eh. Yeah.